ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Mapay nga aga, good morning Eastern Visayas. Dinaluwat kita haaton na taramdan na good morning Eastern Visayas pan Miyerkules na. Hulyo 30 nga edisyon na gintirigog mapuwersahan na PCO Radyo Pilipinas Kalbayog Sogod ngan sugadman Philippine Information Agency. At ipen pumida ito na iyo kahampang kaupad natin didiya Master Control Engineer RV Dadios. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda nga na siyempre updan kita ang aton puwersa. Kompleto kita from Radyo Pilipinas sa Kalbayog. Mapay nga aga, ASM Jean Navilon, dida naman ha Radyo Pilipinas Sogod Southern Leyte. Mapay nga aga, Miss Dalia Abiera Urit. Good morning, para naman ka na Sir Dindo Alaras nga nasugad man aton staff na Radyo Pilipinas Sogod Southern Leyte nga na syempre anaton kabakyang naman ha na Philippine Information Agency pinaagihan na Northern Samar. Maupay nga morning, Ma'am Eileen Diaz, syempre hapangunguna hito naton Regional Head Serian Arinto ha na Philippine Information Agency Eastern Visayas. Welcome ito nato na mga tigpamatiyan na nga mga oras sa 6 minutos na nagkalabay hala sutyo haaga nga nakatutok ka ato na taramdan. Mga ka-livestream, good morning, happy midweek everyone. Mapay ito nato na panahon na didi naman Borongan City, habugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar. Tikang painihan na Lunes nga daya na mapasok kita. Oo, so okay la okay naman ito nato na mga parag-uma para pangisda. Pagtaga panahon na okay, all right yan na ito na bugos nga Sinirangan Samar. Nga na para masaydan kita, ano ba ito nagkahimtang gihapon nga na mga pauna nga impormasyon, tikang naman maggalain-lain nga lugar, probinsya dinhi ato na rehiyon, pasadahan naton na kadtuon naton na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, pinagikan ASM Jean Navilon. Maupay nga aga, Jean. Good morning, Eastern Visayas. Nga kasamang pen o san iyo nidabugos nga personal sa DYES Radio Pilipinas Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Abunda. Good morning liwat kan kasamang Dalia dida sa DYSL Sogod Southern Leyte. Kumusta na kam dida kan SM Dindo Alaras nga nabugos nga personal sa DYSL Sugod. Gan sugod man, good morning kan ka-PCO Ma'am Eileen Diaz. Dili sa sudad sa Kalbayog, maupay man na namon na panahon, maadlaw na liwat, pasok-pasok na liwat at na panahon. Dili sa amon sa sudad sa Kalbayog, maupay sirak ni Haring Araw. Sa pagtaga peace and order situation na mahimyang namon na siyudad sa Kalbayog, waray mga untoward incidents sa naglabay nga 24 oras. Waray luwat na hitabong nga mga vehicular accidents. Sa pagtaga tubig ng pagtaga kuryente, waray abiso.
Sa Melco 1 nga ng Kalbayog Water Company nga magkakamyada sin power and water interruption, so dire-diretso ni reservisyo yan ang adlaw. Sa Melco 1 waray scheduled power interruption yan ngan sa iba pa nga mga adlaw. Ang Kalbayog Water Company nanginginhanglan para sa itong nanginginhanglan sa trabaho. Ang Kalbayog Water Company nagbibiling sa mag-hire sa Business Operations Specialist Network Management. Ang interesado ng mga aplikantes pwede mag-send sa nila resume ngadto kan jan.duinog at manilawater.com, all small letters. Isend lang yung resume, yung application letter, gadugan jan.duinog at manilawater.com with the subject email such as business operations that semicolon specialist, all in capital letters, network management. Yan imong aran, bisitaha and sign up sa namon sa career portal site sa Kalbayog Water, www.manilawater.com for careers. I-drop ang iyong application sa online recruitment hub sa Kalbayog Water. Inagisan pag-scan sa QR code, bisitahaan link doublebarforms.office.com RFIPAQR84 para makasiguro nagtula sa Facebook page sa Kalbayog Water Company Incorporated. Ginanglan sila sa Business Operations Specialist Network Management. Role purpose, implement and or coordinate the water network and or use the water network programs and activities to ensure maintaining continuous and reliable water services that are of crucial for achieving the company's goals and objectives within the business unit. And minimum qualifications, graduate sa BS Civil Mechanical Sanitary Engineering, preferably with at least 2 years experience in operating and maintaining water and used water networks. Computer literate, MS Office, preferably with a valid driver's license. Alright, kakulok nga law nagkamayada liwat inauguration sa Kalbayog Water Seepage Facility. Ang pinakasaraan, antes dumalo yan tubig din sa tanan nga mga gin sa serbisyuhan. Siguradong malimpyo ang tubig tungod kay ginsasara ini. Ito sa Kalbayog Water Seepage Facility na imumutang sa Barangay Dinagan ng kamayada sa inauguration and blessing kakulop sining facility sa Kalbayog Water Company gin-atindiran ni City Mayor Munmun Uy yan sugad man sa mga Board of Directors ng Kalbayog Water Company Incorporated. Alright, para sa itong mga igapapasan yan ng mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Adiyan natin Good morning. mga headlines. Serbisyo Karaban nakatalaan nga pagdumaraon sa Seven Hills ng Upper Happy Valley Barangay sa Kalbayog City. Samar State University, SSU, formal na nga nakipag-tie up sa masobra 40 nga mga institusyon para sa POPCOM 2025.
Northern Samar Solon, suportado ang mas ginpailawing nga programa sa pag-develop sa agrikultura ug lubi sa probinsya. Supplier, re-enrollment sa DSWD for MPP Gindumara sa Kapalugan. Amo daw aton bang headlines mga detalye katuwiban yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Balik sa imo kasamang pen. Morning, Eastern Visayas. Na mga salamat, Jean. Thank you. Bueno, oras nga 14 minutos na kabarangay, nakalabay halasutyo haaga. Ngadto naman kita para aruan naton han pahulagway, pauna nga hulagway. Tikang naman ha sogod Southern Leyte, maupay nga aga Miss Dalia Abiera Urit. Morning, Eastern Visayas. Yes, Atipen, good morning. Mayong buntag ha sa ato nga mga kaubanan, no, sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Same with ato nga ASM Sir Jean Navilon, good morning. Diha sa RP Calbayog. And of course, kang Mama Eileen Diaz sa PIA Northern Samar. Good morning, ma'am. Yes, as to update sa ato nga panahon, Atipen, ato nga nakita no nga much better ang atong panahon kung ato sa itandi sa mga niaging adlaw. So we expect nga maayo ang atong panahon. Pahinumdum lamang sa atong mga kaigsunan nga always hydrate ourselves, magsigyog inom og daghang tubig. We expect nga medyo mainit gyud ang atong panahon. Although sa later part na, adunay mga pag-utro pod sa ato nga mga na-experience, adunay mga pag-utro sa panahon, labi na sa hapon or gabi nga dapit, di na adunay mga paglamugdong, no? So, dili gyapon malimot sa ato nga mga payong o raincoats. Yes, as to peace and order situation, hapsay o walay mga dagko nga panghitabo. O nagmalampuson ang gihimo nga police community relations o PCR month culmination sa ato nga mga kapulisan, and in particular sa ato nga Southern Leyte Police Provincial Office. Ilang nga gipasidunggan ang ato nga mga outstanding nga mga kapulisan o kinsa dunay mga talagsaon nga performance nga naka-contribuer no sa dako gyud nga accomplishment sa ato nga provincial nga kapulisan. Once again, congratulations sa ato nga mga investigators, sa ato nga mga police chiefs, o uban pa nga mga gihatagan o recognition sa ato nga SLPPO. Also, pahinumdum na lang day punta sa ato nga mga motorista, nga at padayon ang paghimuon nga surprise inspection sa ato nga mga otoridad, particular diini ang ato nga personahe sa Land Transportation Office o LTO. At the same time, ang ato nga Highway Patrol Group, o kini nga ato nga mga enforcers nga deputize sa ato nga mga otoridad. Please make sure nga magdala sa inyohang mga lisensya, rehistro, guban pa nga mga gikinahanglanon. And of course, ato mga ginikanan, pahinumdum lang, ayaw intahon padraiba ang inyohang mga anak, labi na kay naanasab ang klase. Ayaw intahon padraiba ang inyohang mga anak kung walay mga lisensya. Kay last week, aduna tayo na report nga adunay disgrasya na hitabo diha sa Macrohon, and ang nalambigit mga estudyante walay mga rehistro o walay lisensya. So please monitor in town sa ato nga mga ginikanan. Update sa ato nga sugang dagitab. So far wala may abiso ang ato nga Solerco, so we expect nga tuloy-tuloy ang ato nga ma-experience nga kuryente dinhi sa Southern Leyte. And by the way, congratulations dita sa ato nga mga mananaog sa gihimo nga Annual General Membership Assembly or AGMA. Dili pa lamang dugay sa dakbayan sa Maasin, di ubay-ubay pod nga mga prizes ang hatag sa ato nga kooperatiba. And of course, we'd like to extend congratulations sa atong Soleco sa kinatibukan sa pagpahigayon ingon man sa Technical Working Group sa pagpahigayon sa mao nga malampusong 47th AGMA karong tuiga. Yes, as to update sa atong tubig, supply sa tubig, gipasabot karon sa Municipality of Macrohon nga nagmalampuso ng ilahang pag-repair sa water leak diha sa Barangay San Joaquin, in particular sa beach side. Nunot niya na lauman sa atong mga konsumidores nga within this day
o duna na supply sa tubig, no? So makaligo, sa pamayangay nga buhato, no, sa tubig, no? So daghang salamat sa atong lungsod sa Macrohon. Ay also ato po na ipasabot at tipen, no, nga karong adlaw ipahigayon ang blessing turnover and opening sa atong bag-ong Soleco Sogod Sub-Office. So sa atong mga kaigsuunan, doon na bag-ong sub-office ang atong Soleco diha sa Zone 1 Sogod Southern Leyte. O lauman nato nga motambong sa activity karong adlaw ang atong congressman sa Segundo Distrito, Honorable Christopherson M. Yap, ang atong representative sa 2nd District, ingon man kang Mayor Shepherd Linotan, ang atong municipal mayor dinhi sa lungsod sa Sogod, and mga kadagkuang opisyal sa Soleco. Alright, yes, atong mga nahipos nga balita para karong adlaw atong hatod ang mga headlines. Pinakaunang provincial-wide CBMS turnover ceremony sa Pilipinas gihimo sa Southern Leyte. Southern Leyte naka-record og napo ka mga bag-ong HIV nga kaso. SSS magpahigayon og annual confirmation of pensioners sa Silago. Pulis gikan sa Bontoc MPS gipasidunggan sa SLPPO ug mga mananagat sa Masin nakadawat og hinabang gikan sa gobyerno. Yes, kanati pen, Sir Jean, Ma'am Eileen, ang ilahang atangan kaysa ato nga pagbalik. Of course, ato nang ihatag ang kompletong detalye sa mga balita. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Dindo Alaraz, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Oret, and kauban day nato sa Master Control, Kuya Rito Cabales. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. 20 minutos na kabarangay nakalabay halasutyo haaga para na kaabrilahan radyo. Padayon kamo na katuto ka ato na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Bueno, yun nga mga oras sa kadto naman kita ha Northern Samar. Pinaagihan ato na PIA Northern Samar. Ma'am Eileen Diaz. Maupay nga aga, Ma'am Eileen. Good morning Eastern Visayas. Eastern Visayas. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ma'am Pen, good morning. Morning, Aburong ma'am. Dalia of Sugod and Sir Jean of Calbayog. Thank you for accommodating again the PIA. Nga na good morning sa aton mga mamarati ug mga stokis sa naton programa Good Morning Eastern Visayas. Nga na dili naman sa katarman, malipayon, naka-smile si Haring Araw, ano, mag-expect kitahin gipapasuing nga adlaw. Pareho didi, Ma'am Eileen. Siya, oo. Maupay na laano nga suad sila naton panahon kaysa kung duro-diretso naman nga uran, pero kay tigbeber na BER. Magtitikang na naton aton pag-uran-uran. Ngan sa amon didi pagtaga kuryente mayaon scheduled power interruption announcement tikang sa NGCP gan sa North sa Melco. And sa Agosto 2 sa Sabado, alas 7 ngadto sa alas 5 sa Kulop sa bug-os nga bungto sa Beri. 7 a.m. to 5 p.m. Municipality of Beri. Tapos sa same day sa Sabado gihapon, alas 10 sa aga ngadto sa alas 4 sa Kulop sa bungto sa Mondragon ngan Silvino Lubos. Ngan July 30 and August 1 naman yan na ang adlaw ngan Biyernes alas 9 sa aga ngadto sa alas 5 sa Kulop and bungto sa Lope de Vega. So amo ito yan na ang mga scheduled power interruption at sa Sabado ngan yan na ngan sa Biyernes nga adlaw. Sa amin di pagtaga peace and order, generally peaceful and katarman, labot la sin mga digto nga krimen and pangawat and disgrasya gihapon sa kabataan niya bago pa kanina ni Ma'am Dalia nagbabiyahe paka-scooter nga kabataan nga diri paangay sa edad wala mga lisensya amo angay good tutukan sa Land Transportation Office sa Irapad Dakok
nga bisan adton dili sa kasi sa Katarman nagara kami nga nagda-drive waray mga helmet. So amo itong dili nagaraan. Normal itong dili pa kaimod, abnormal ang pag-imo dili sa naka-helmet sanglit. Nandadakop nga niyan LTO damo kaupay an pila nga nakukuha nga mga sarakyan na impound tungod sining violasyon. Nga na angay gud talaga mahinumduman sa mga kag-anak nga kadako sa kabaraydan minus 10,000 kung naglulukat kamo sa mga penalidad sa LTO. Ito na ato na unina bangin mag-interview kita sa LTO para mahadlok ini nga mabaraka magnunong ang mga kag-anak nga dili pa drivon ang kabataan kun kabataan pa nga wala lisensya kay kadako san kabaraydan asan penalidad nga babaydan sa LTO. So, mula itong didi sa amon sa parte sa Region 8, anamon para sa amon Laray Uluhan, LGU Lawang, nagdistribuer na pulo nga amon sa Motorstar Chariot sa napulo nga barangay kung emergency vehicles. Northern Samar Police Provincial Office nanguna sa Region 8 sa pagsunod sa mando nga 5 ka minuto nga pagresponde pag-aresto sa nagbabayolar sa balaod ngan sayo kabulan nga burhaton sa piyesta sa Katarman ginaandaman. Pikang didi sa PIA Northern Samar sa ngaran sa namon Regional Head Rian Arento nga na sa namon mga kapartner gihapon na PIA Region 8 iba-iba nga probinsya ini sa Aileen na Lazon Diaz sa PIA Northern Samar. Back to you, Ma'am Pen. Na mga salamat, Ma'am Aileen Diaz from PIA Northern Samar. Bueno, balik kita nga hinaman ha Eastern Samar, ha oras nga 25 minutos na, nagkalabay hala asutyo ha aga. Pagdagapanahon, pauna na natin nga nasabi kanina nga okay, all right man, mapaso, yan na pala na siya na Mr. Sun. Samtang power update from Isamelco, tapos na kanina ngayon aga, alas 5 nga dalas 6 nawarayan ka mo serbisyo elektrisidad nga doon inidapit ha sur hanato na probinsya an Buena Vista Substation. Bangin diri ka mo maram kung ano ang hinungdan nagabalyuhin nagkaihibang or broken insulators. Pero yan hopefully nakabalik na adto na kuryente di daha iyo. Pagtaga Pasi Orden, habugos nga sinirangan Samar, generally peaceful, sa ring pamanhan ato na mga kasugbong na AFP nga na Pwersa Armada na Pilipinas. Padayon kita makigasumpayan nga dahito na aton mga otoridad kung may da mga kaduda-duda or mga diri maupay nga panhitabo. Pero yan na sa ring pahan na balitahan report inagabusman ato na krimen habugos nga sinirangan na Samar. Samtang perala nga mga balita, mga paunang impormasyon na nagrarayhak didi iton pera ini nga mga local government unit, mga 8 por lo menos nga LGU didi Eastern Samar kaya nahibulig kami pagtitindugan early childhood care and development centers para inihan na kananya nga tuig nga implementation na 2025 pananglitan didaha bungtuhan Hiporlos may dahira 7 nga mga barangay na kantidad inihin 7 million kay tig 3 million pesos adto na pagpapatindog early childhood care and development center. Sugad man ang pinakaorhi nga ato na nahibaruan dida naman habungtuhan na kinapundan 5 nga mga kabarangayan dida. Labot pa hiton ang Hipapad, Lawaan, Sulat, Sanpuli, Artetsyeng, San Julian may nagihapon na hirama kakarawat. Kung ato na manunumduman na mention ini ato na Pangulo didahadto na iya 4th State of the Nation address adto na nag-alukar billion pesos ini. Para 300 barangay child development centers, 1 billion pesos parahan pagtindog mga
center para na kabataan. So priority ini adto na mga GIDA or adto na mga hagrayo nga mga lugar, sumala ini hadto na pahayaghan ato na pangulo didahadton iya katatapos la nga State of the Nation address. Salit pasalamat adto na mga local chief executive nga da naman kana Presidente Marcos Jr. sugad man nga da kan DepEd Secretary Sani Angara, DBM Secretary Amina Pangandaman kakilip pala ini. Agin dumara adton joint circular signing ini hadto na mga local chief executive with the Department of Education. Samtang kung may adaging kakabarakan ini nga mga diri pag susulot hinto na helmet dito naman Northern Samar nga napira nga mga probinsya pareho gihapon ini didi Ma'am Eileen Eastern Samar mahugot ito na pag-implementar hito no helmet policy didi haamon syudad hito na Borongan pipira-piraay na layton imo makikita nga diri naka-helmet kay diretso ka talaga sisitahon ngan pila fine tipan ang fine pila nga fine pariyo ito na mention ni Ma'am Eileen kay labot la ito na kanan LTO national may dagihapon ito na city ordinance 500 kundi ak nagsasayop plus pa hiton kanan LTO kasi deputized naman ito na aton mga traffic enforcer pati na ito na PNP paru-pariho damit it na ini ito na nagiging penalidad ba mga dirila 10,000 kay ginririkisa naman waray nimo helmet nasabak kahin waray helmet tapos kung waray ka pa lisensya waray parehistro aton imo motor nagpapatong-patong iton kabaraydan. Pero maupay didiha Miss Dalia, Ma'am Eileen, Jean, kay mahugot iton pag-enforce, iton no helmet, no travel policy para iton ato na mga motorista. Sana la pati naman ito nagda-drive in kinahanglan aton lisensya para iton mga kabataan iwas sa disgrasya. Bueno, kabarangay. Excuse me, Ma'am Pen. Yes. Mapagyapon na ka-helmet kay kung madisgrasya man diri good maurawhan. Yes. Oo. Diri na lang na iwas kita iton fine pati pa iton disgrasya kay iimuhon la kung diri ka bumali hiton ato na mga otoridad. Bueno, kabarangay, adina adto na mga dagko nga mga sumat laray uluhan na hikayhan na DYS News Team para yan ang adlawhan na Wednesday, July 30. MCL Congressman Libanan utro na iliher nga leader han House Minority Bloc Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 Peace beneficiaries sa siyudad handa Borongan igin pailarom hin Environment and Natural Resources Awareness Campaign han City Enro. Gindistribuer nga klowa kukrom hatayaw nga barangay San Canavid kaparti ha mga reforma nga gintagan doon ni PBBM haiya Sona. RCPC nagdumara Integrated Pest Management on Cassava ha mga parauma habalangkayan samtang 18 nga wanted persons duha nga personalidad ha illegal nga droga arestado ha simultaneous anti-criminality law enforcement operation han ESPPO. Kabarangay adto na mga detalye han mga laray uluhan han iba-iba nga stasyon han Radyo Pilipinas ngan Philippine Information Agency ipapahat naton niyan, di nila aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal. Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun katindi? Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. 34 minutos na kabarangay nakalabay haala sa 8 haaga. Nasulod na kita ha second half ato na taramda na Good Morning Eastern Visayas. Wednesday edition na July 30 at ipen pumidala gihapan ni kahampang. Bueno, ato na pasadahan, pamatian tana, ato na mga detalyihan na mga notisya. Siyahan, tikang naman ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Good morning, Jean Navelon. Yes, didi sa Sudad sa Calbayog, Serbisyo Karaban, nakatalaan nga pag dumaraon sa Seven Hills and Upper Happy Valley Barangay sa Calbayog District sa detalye. Adian report ni Suset Pretencio. Joe Pilipinas report. Nakatalaan nga magdumara sa serbisyo caravan ang gobyerno lokal sa siyudad San Calbayog para sa mga upland barangay sa Seven Hills and Upper Happy Valley. Inni inkabahin sa prioridad ni Mayor Raymond Uy nga mapadangat ang mga dekalidad nga serbisyo sa mga tayaw nga barangay sa syudad. Durante sa ginbuhat nga strategic meeting kasan Kulop, kaupod and City Health Office, ginsabutan dayon ang mga aktibidad ng mga serbisyo nga igpapadangat. Sugad sa medical check-up, libre nga tambal, social assistance, nga iba pa nga ayuda tikang sa mga magkadordelain nga ahensya. Ang nasabi nga inisyatiba, nagpapakita san matinabangon nga liderato nga kundiin ginpapamatud-an nga ang serbisyo publiko inangay dumangat bisan sa kabukiran ngan sa pinaka nanginginahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa itong update din sa Southern Leyte, pinakauna nga provincial-wide CBMS turnover ceremony sa Pilipinas, gihimo sa Southern Leyte. Ano ang report ni Sir Javic Capiz? Radyo Pilipinas. Yes, Sir Javic. Gipahigayon kagahapong adlaw sa Philippine Statistics Authority kun PSA Southern Leyte Provincial Statistical Office ang data turnover ceremony kun DTC alang sa 2024 Community-Based Monitoring System kun CBMS didto sa Southern Leyte Provincial Coliseum sa Dakbayan sa Maasin. Gitambungan na nasa yung kalihukan sa mga opisyal sa provincial government, mga opisyal sa 18 kalungsod og Dakbayan sa Maasin, mga sakop sa media ug man pang stakeholder nga mipakita silang suporta sa formal nga pagbalhin sa CBMS data gikan sa PSA ngadto sa mga LGU ug sa lalawigan sa Southern Leyte. Gihablihan ang seremonya pinagi sa mainitong mensahe ni Southern Leyte Vice Governor Rosa Emilia Mercado ug ni May R. Almonte,
Chief Statistical Specialist sa PSA Regional Statistical Services Office 8. Gisundan kini sa presentation sa 2024 CBMS highlights nga giandam ni Alisa Carbonilla, Supervising Statistical Specialist sa PSA Southern Leyte. Sa iyang mensahe, gidawat ni Governor or Vice Governor Mercado ang CBMS data sa ngalan sa lalawigan sa Southern Leyte o gipasalamatan niini ang PSA sa ilang paningkamot. Gipresentar usab ni Binky Vasquez, Provincial Planning and Development Coordinator Designate, ang mga plano o programa sa provincial government nga mogamit sa CBMS data alang sa maayong nga pagplano o ang pagdesisyon. Highlight sa programa ang pagpirma sa Data Turnover Agreement tali sa PSA o sa representatives sa matag LGU nga gisundan sa ceremonial nga turnover sa CBMS data ngadto sa matag lokal nga pangagamanan. Samtang gibutyag sa PSA nga ang nahitabo nga data turnover ceremony mao'y pinakauna nga province-wide DTC sa tibok nasod sa Pilipinas. Hinungdan nga gi-congratulate sa opisyal ang provincial government, mga opisyal sa tanang LGU o mga personahe sa PSA Southern Leyte Provincial Office sa ilang suporta para makabot ang naasing kalampusan. Sa tapusan naghatag og mensahe og suporta si Jose Rinaldo Abad, Local Government Operations Officer 2 sa DILG Southern Leyte og si Marian Go Soco, Provincial Head sa DICT Southern Leyte. Gitapos ang kalihukan pinagi sa mensahe ni Chief Statistical Specialist Eutemio Livano Jr. sa PSA Southern Leyte nga opisyal nga may pamahayag sa pagtapos sa turnover ceremony. Balita gikan sa PSA Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat sa imong report, Sir Jevic Epis, atong oras alas 8:40 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Napulo nga mga barangay along Carline sa bungtos ng Lawang nakatagamtam sin three-wheeled vehicles o motor-start chariot nga ginpanhatag tigang sa LGU Lawang para magamit como emergency vehicles pag-undong san kapabilidad san pag-iban san risgo ngan dugang nga san maupay nga pag-amanihar kun yaon kalamidad. Nasugad si Mayor Charlene Ongchuan nga ang chariot hindi rila ordinaryo nga sarakyan pero gamit nga makakabulig san barangay para sin madagmit nga epektibo nga pagbaton sa nanginginahanglan labi na kung may kalamidad o emergency nga ang pungkay makasalbar kinabuhi nga makaproteher sa pangabuhian. Dugang ni MDRRM Mujue via Sibron, importante ang sarakyan para sin dugang nga kapasidad dida san rapid assessment, pagdara san pasyente ngan personahe ngan bisan dida san evacuation operation kung nada sa kataragman ngan magagamit san paghakot san pagkaon or goods ngan kunano pa nga makagaramitan kung may kalamidad. Ang napulo mga mabarangay nga resipyente mao ang barangay Aguadahan, Baybay, Kabangan, Kahayagan, Langob, Marubay, Mualbual, Unay, Santo Niño ngan Tumaginting. Naibaraan ka na Sibron nga sa sunod na tuig napulo na liwat nga barangay ang matatagan ngan ini tikang sa 70% nga pundo sa Disaster Prevention and Mitigation Thematic Area. Nanguna sa pang-distribuer sa nasabi nga mga sarakyan ang bago nga mayor sa Lawang, Mayor Charlene Ongchuan, ang dati nga Mayor Hector Ong, Municipal Administrator Madeline Ong, nga ginkarawat naman sa mga namumuno sa napulo nga resipyente nga barangay. Balik sa imo, Ma'am Pen. Mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 4-piece party list Representative Libanan utro na iliher nga leader han House Minority Bloc. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Utro nga nailihir como leader han House of Representatives Minority Bloc 20th Congress, hi 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan. Nakuha ni Congressman Libanan ang bugos sa suportan 29 nga iba pang miyembro ni minoria durante ang caucus nga ginbuhat kakalap ngadlaw nga opisyal nga nag-secure han liderato han 30 nga miyembro han Minority Bloc.
Ang mga miyembro ng Kamara nga binutos kan libanan como minority leader aman masunod. Edgar Irese, Caloocan 2nd District, Presley De Jesus, Phil Reca, Sergio Daguok, APEC, Jonathan Clement Abalos II, 4Ps, Stephen James Tan, Samar 1st District, Lila de Lima, Mamamayang Liberal, Percival Sardania, Akbayan, Antonio Tino, SCT Teachers, Jesus Suntay, Quezon City 4th District, Christopher Sheen Gonzalez, Eastern Samar Lone District, Jose Manuel Jukno, Akbayan, Rini Luisco, Kabataan, Roberto Gerard Nazal Jr., Bagong Henerasyon, Journey Jet Nisay, Pusong Pinoy, Nico Raul Daza, Northern Samar 1st District, Alan T, LPGMA, Shelo Crisel Lagman Luistro, Albay 1st District, Terry Don, Bicol Saro, Arlene Bagao, Dinagat Islands Lone District, Dada Kiram Ismola, Akbayan, Elijah San Fernando, Kamang Gagawa, Jan Rorik Padiernos, galing sa Puso, Flora Beliatco, Nanay, Arlene Ayon Suerte, Nicanor Briones Agap, Audrey Zubiri, Bukidnon 3rd District, Reynolds Michael Tan, Samar 2nd District, Richelle Margaret Del Mar, Cebu City 1st District, ngan Paulo Henry Marcoleta, Sagip. Durante ang kaukos, ang nominasyon kan libanan in gimbuhat ni Lima, nga sinuportara ni Rairesi, Tinio de Jesus Abalos kan Briones. Usang abogado a propisyon, hilibanan in nagserbi na hintulo ka termino como tinaglawas ang Lone District sa Eastern Samar. Nagserbi gihapon na House Committee on Justice nga naging majority leader han Bicameral Commission on Appointments. Nagserbi gihapilibanan como Commissioner han Bureau of Immigration hapanahon ng administrasyon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kasumpay hinihulos naman nga nagpaabotan niya pagpasalamat ti libanan hapagtapod niyang kumpiyansa nga iginhatag ha iya han iya mga igkasi magbabalao the minority bloc para utro nga magserbi como minority leader han House of Representatives para ni ika-20 nga kongreso. Pulong niya dako nga inspirasyon ang kumpiyansa ang 30 nga bagong nga miyembro minority bloc nga nagkauri sa pag-ilihar ha iya agud Kaptan Utro ang nasabi nga responsibilidad. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Supplier re-enrollment sa DSWD Field Office 8, WGP, Gindubaro sa Katbalogan sa detalye and report ni Charmaine Perito. Joe Pilipinas, report. Ginpaunahan sa DSWD Walang Gutom Program Region 8 Team ang re-enrollment activity sa mga partner suppliers sa Katbalogan City, Samar. Pinaagi sa aktibidad, masisigurado nga tanan nga suppliers ang nagsusunod sa Walang Gutom Program guidelines para makapagpadayon pagpartisipar sa nasabi nga programa. Naging oportunidad luwat ini para pagharampangan ang mga issue, magbugos solusyon ug mas parigunon ang koordinasyon sa mga stakeholders. Ang Walang Gutom Program mao ang flagship government initiative ilarom sa Department of Social Welfare and Development nga ginpaunahan ni Secretary Rex Gatchalian sa pagkikolaborasyon kan DSWD Office for Innovations Undersecretary Edu Punay ug Assistant Secretary Bringas subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhon nga ang kada assistance o benepisyo ang may papaabot sa kwalipikado ng mga benepisyaryo sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa itong laing pang-update, sa Southern Leyte nakarecord og na po ka mga bagong kaso sa HIV. Aniya ang atong report. Radyo Pilipinas, report. Padayon nga nabalaka ang mga health official sa lalawigan sa Southern Leyte tungod sa parayong pagsaka sa kasong human immunodeficiency virus kun HIV. Base sa pinakawahing report sa Provincial Disease Surveillance Office, pinaagi ni Disease Surveillance Officer Joel Napuli, gunad Enero hangtod Abril ning tuiga, anaasa na po ka mga bagong kaso ang na-record sa ilang opisina. Sa maong ihap, pinakadaghan ini na record sa Dakbayan sa Masin nga adunay 3 ka mga bagong kaso, 2 sa lungsod sa Anahawan ug tagsa sa lungsod sa Libagon, Hinunangan, St. Bernard, San Juan ug Silago.
Dugang pa sa report, kasagaran ni ini nag-edad 25 ngadto sa 34 anyos ang pangidaron. Usa ka buok ang nag-edad 15 ngadto sa 24 anyos ug usa ang nag-edad 35 ngadto sa 49 anyos. Saysay sa opisyal nga ang maong impormasyon mao'y pinakawahing update gikan sa National AIDS Registry di nisubmitar kini sa regional ug provincial offices. Sa tibok Rehiyon 8, anaa sa 141 ka mga bagong kaso sa HIV ang narecord sulod sa 4 ka buwan. Sa laing bahin, si Antoneta Diloy, Program Coordinator sa HIV and AIDS Core Team sa DOH, miingon nga ang kasayon sa pag-access sa mga digital platform nakapasayon sa mga tao nga makahimamat sa mga kauban apan nakatampo usab sa pagsaka sa peligro. Gihisgutan usab niya ang pipila ka mga hinungdan nga nagduso sa pagdaghan sa mga kaso sa HIV. Usa na niini ang walay proteksyon nga pagighilawas, ang pagbaton og daghang mga kasosyo o partner, kahatlok sa stigma ug diskriminasyon nga makapaluya sa mga tao sa pag-eksamin ug uban pa. Palita gikan sa Provincial Health Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, oras Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:49 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Ang Northern Samar Police Provincial Office ang gumawas nga nangunguna nga police unit sa Rehiyon 8 dida san pagsunod san bando san chief san PNP san 5-minute response time program sa pumiro nga 2 ka semana san bulan san Hulyo. May total nga 16 nga pag-aresto ani talaan nga nahimo nga nakasunod san 5 ka minuto nga pagresponde san magkadurdilaing nga insidente san iba-iba nga lugar sulod sa probinsya. Kaapi sini ang pamusil nga insidente sa merkado sa Katarman, unong nga insidente sin panbuno, sayo nga pangawat sa motorsiklo, sayo nga alarm scandal gan iba pa. Ang report nagpakita sa natig-upay nga kaandaman san kapabilidad sin malaksi nga pagdara sin responde nga nagresulta san madagmit nga kasulbaran san krimen, duga nga pagtapod san komunidad dida san kapulisan san pag-imponer san balaod Nasugad si PNP Provincial Director Sonny Omingan nga ang kapulisan in komitido pagpakusog san kapabilidad sini sin pagresponde ngan pakig-angay san komunidad para masiguro ang katalwasan ngan seguridad san tagsa nga nortehanon. Ini nga 5-minute response time in bag-o nga flagship nga inisyatibo san Philippine National Police sa pamuno nga sa panuyo nga mapaundong ang malaksi nga pagresponde kontra krimen nga dida sa emergency nga sitwasyon nga ginimponer sa bug-os nga nasod. Mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas! Pantawid Pamilyang Pilipino program ko na 4P sa beneficiaries sa Siyudad Borongan, igin pailarom hin Environment and Natural Resources Awareness Campaign han City Enro. Ang detalye report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Again, pailaram in Communication, Education and Public Awareness o SIPA campaign on Environment and Natural Resources adun pantawid Pamilyang Pilipino program of 4P's beneficiaries sa Barangay C ug E ang Siyudad Borongan gibuhat adun City Environment and Natural Resources Office o City Enro ha Barangay Hall han Barangay C ha Siyudad Martes Hulyo 29. Iginsayo ni Ms. Vicky May Gavilan, Environmental Management Specialist to City Enro, nasabi nga SIPA campaign ang ginaatubang at challenges o mga ayat tungod ang climate change ngan kun anon kaangayan buhaton ano dun may kukontribuyeran kada tagsa agud maibsan ang maraksot nga epekto ang climate change sugad ang global warming, makusog nga mga bagyo, masulig nga mga pag-uuran, mga pagbabaha ug iba pa nga ginaabagahan mga mulupyo nganhan mga komunidad. Pwedeng gintalakay ni Ms. Gavilan ang mga balaod, mga ordinansa may kalabutan ni tamang ang pagdidisponer at mga basura nga non-sustainable nga pagtutulos sa mga natural nga rekurso laki pa itong pagkukonserbar ngan pagprepreserbar ang mga natural nga bahandi han syudad. Ang SEPA in segmento han gindudumarang nga Family Development Session FDS para ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries ang syudad han Borongan nga regular ang gibubuhat han 4Ps Citylink para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang gindistribuer nga klowa, kukrom, hatayaw nga barangay sa Canavid, kaparte ha mga reforma nga gintagan doon ni PBBM Hayasona. Ada natin report.
Radyo Pilipinas Report. Igin-distribuerhan Department of Agrarian Reform DAR upod ang provincial government han Eastern Samar ang 40 nga Certificate of Land Ownership Award kon CLOA nga duha nga Certificate of Condonation with Release of Mortgage Kukrom ang mga agrarian reform beneficiaries ang mga panalugon nga barangayhan kan avid antes pa man ni kaupat nga State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gindumaran mga aktibidad ha ilarumhan programa nga serbisyo caravan nga may panuyo nga idulong ang mga panguna nga serbisyohan gobyerno ha mga geographically isolated and disadvantaged areas kun GIDAS. Sumalakan Justino Ortiguez sa Municipal Agrarian Reform Officer han kan avid ngan Taft ang mga CLOA in kabahin ng support to parcelization of lands for individual titling kun split project nga ginpupunduhan han World Bank samtang ang mga kokrom iniginhatag ha ilarumhan Republic Act number 11953 o New Agrarian Emancipation Act nga ginpermahan ni Presidente Marcos kun diin ginpapara na ang mga utang han ARBs nga gintagan han DAR hintuna. Haiya sona gintagan doon ni Presidente Marcos Jr. ang padayon nga pagpahaluag han distribusyon han mga titulo han tuna. Kasalukuyang pinapabilis ng DAR ang pamamahagi ng CLOA at mga e-titles pati na ang mga kokrom bilang patunay na wala ng utang ang benepisyaryo ng agrarian reform si ringhan Presidente. Ang panhatag hakan avid ay nagpapakita ang aktual nga implementasyon han mga reforma han administrasyon ha kabarangayan antes pa ini opisyal nga igsumat ha sona. Nagpasalamat naman Hilorna Ladisla usahan mga benepisyaryo. Nagpapasalamat ako ha gobyerno han ginhatag nga titulo han tuna da kaini nga bulig ha amon pamilya pulong paniya. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon, pangatapusan namon nga balita dito sa Calbayog, Samar State University, formal na nga naking-tie up sa masobra 40 nga mga institusyon para sa IPOB-CON 2025 sa detalyadong report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga nakig-tie up ang Samar State University o SSU sa masobra 40 nga mga institusyon para sa 2025 International Conference on Poverty Alleviation and Sustainable Development o IPOB-CON 2025 pinaagi sa virtual MOA signing. Kabahin ini san paningkamot nga makaghatag san solusyon kontra kakablasan, pinaagi san panaliksik, inobasyon ngan pagbinuligay san mga magkadrodelain nga sektor sugad san mga SUCs, HEIs, LGUs, national agencies ngan international nga partners. Co-host san seremonya ang Biliran Province State University o BIPSO ngan DepDev Regional Office 8 nakigbahin liwat ang damo nga partner SUCs tikang sa Eastern Visayas, Luzon ngan Mindanao. Ginsisiguro naman sa universidad nga magpapadayon sa paggiya sa IPOB-CON 2025 nga nasuporta sa Sustainable Development Goal 1 No Poverty. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suset sa nimo report nga dinila namon ginhuman ang partisipasyon sa DYOG Radyo Pilipinas sa Calbayog sa Good Morning Eastern Visayas Wednesday edition. Sa ngaran sa mga nakaupod ko sa control, Engineer Francis Marnie Balbes and si Engineer Jovin Cardenas, ini niyo nakaupo Gina Vilon. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa ito nga katapusan nga balita, pulis gikan sa Bontoc Municipal Police Station, gipasidunggan sa SLPPO. Ano ang report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Usa ka pulis gikan sa Bontoc Municipal Police Station ang ipasilunggan sa Southern Leyte Police Provincial Office atol sa gipahigayon nga culmination ceremony sa ika-30 nga pagsaulog sa Police Community Relations Month kaniadtong miaging adlaw nga Lunes, Hulyo 28, 2025 sa Camp Governor Alfredo K. Bantog sa Barangay Kanturing sa Dakbayan sa Maasin. Kini nga maong kalihukan ng silbi nga plataporma sa pag-ila sa bilinong suporta o kontribusyon sa mga kawani sa PNP o community stakeholders sa pagpalambo sa police community partnerships.
Nasairan sa Radyo Pilipinas nga usa si Police Staff Sergeant Fletcher Palangka, Junior PNCO Police Community Affairs sa Bontoc MPS, nga gipasidunggan sa maong programa. Gidawat ni Police Staff Sergeant Palangka ang maong pasidungog at ubangan ni Provincial Director Police Colonel Raimundo Graveles ug sangguniang panalawigan member Jonathan Maraon nga nagsilbing tinahod nga bisita. Gawas ni Police Staff Sergeant Palangka nakadawat usab sa susama nga pasidungog sila si PCADU Chief Police Lieutenant Colonel Ricky Rayleigh, Police Master Sergeant Arceli Esteliore ang Senior PNCO Police Community Affairs sa Anahawan MPS, NUP Jennifer Monton ng Administrative Assistant 2 sa Hinundayan MPS o ni Emily Saavedra sa SLPPO PAG-PTD. Balita gikan sa Bontoc Municipal Police Station para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat Sir Roel Bugnos. Sa itong oras, 2 minutos sa dili pa mag-alas 9 sa buntag. Bueno, temporaryo kami nga manamilit. Daghang salamat sa inyo nga pag-uban o pagsuporta kanamo this morning. Sa ngalan sa station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara Oret. Daghang salamat sab sa atong nakauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, ingon man Kuya June Integra. O mga nagkontrobersa lang ang balita, Sir Javi Capiz, Sir Roel Bugnos, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mapadalhin nala kami sa namo sa nga balita sa sunod nga Miyerkules. Kay waray nakita oras sa ngaran sa namon Regional Head Rian Arento nga nakon kaapo dili sa PIA, Tita Cardenas, inis Aileen Lason Diaz sa PIA Northern Samar nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Mama Eileen. Bueno, pahabol, may dapakita sa padiding balita, Regional Crop Protection Center kon RCPC, nagdumara Integrated Pest Management IPM on Cassava, ang mga parag-uma habungtuhan balangkayan. Detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Para mas mapagot pa itong sumpay ng local government unit ng Balangkayan Eastern Samar ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang Regional Crop Protection Center or RCPC inagdumara hinduha kaadlaw nga training may unong Integrated Pest Management or IPM on Cassava. Ngagin pondohan ni pinaagan corn program hadi pala may ihang ay kayon. Ana sabi nga training ginatenderan ng mga cassava farmers ug ana miyembro han Balangkayan Agriculture Cooperative nga pinangunahan ni Miss Ana Dadula. Ana training inakadesenyo maparigon iton kapasidadhan mga parag-uma han bilang hoy ng agricultural technicians kasumpay pagkilalahan mga major cassava pests and diseases, natural enemies and cassava insect pests nganan pag-implementaran kaangayan nga IPM strategies. Paano gihapon hini nga mapaorsa iton hibabruan nga kakayahan han mga partisipante. Pagaghat nga igadaptaran ton mga best practices ngan sugad man makagkontribuer hiton pagpaorsa han production han bilang hoy, seguridad ha pagkaon ngan pagiging marig-on han mga parag-uma kontra pest outbreaks ngan climate-related stresses. Ang mga partisipante nagpailaramhin mga lectures kasumpay masunod nga topiko. Natural enemies of cassava insect pests, identification and major management of cassava insect pests, identification and management of major diseases on cassava, ngan rodent management and actual field sampling. Dako naman ang pagpapasalamat ng mga partisipante nga naa DA Regional Field Office 8. Haging buhat nga aktibidad ug pagpaangbitin hibaro, kundi dako nga bulig para mapurasa iton produksyon han bilang hoy sa Eastern Samar. Impormasyon na hikay, pinaagihan na DA Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Og dinhi kita temporaryo nga nagtatapos sa ato na Wednesday edition hataramda na Good Morning Eastern Visayas. Damang salamat ASMG Navilon, RP Calbayog, RP Sogod, Miss Dalia Biara Urit, PIA Northern Samar. Thank you Ma'am Eileen Diaz. Ngan hangaran hito nato na ASM Ati Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey, kabakyang naton didiha Master Control, Engineer RV, contributors Daisy Dayan, Ati Sok, Ati Pen Pumida ini naging imbitar para buwas. Utro, Good Morning Eastern Visayas. Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75